po akong wala pong wala pong wala akong nahanap na yung bang hindi ako sumubok ba? Hindi ako sumubok sa mga ganitong opportunity kasi yun nga yung kasabihan nila, yung takot tayo. So, kaya isa rin po ako na-invite dito sa opportunity na to na kung saan hindi ko rin siya kilala. Hindi ko rin kaano-ano, naghaw lang ako dun sa push niya. Kasi nga sabi niya, pwede ka kumita dito ng 24K per day. Tapos magkakaroon ka ng financial freedom. Sabi ko, inisip ko, baka totoo yan. O kaya ma-scam ako diyan. Di ba? So, dahil nga, yun, wala naman masama, subukan. So, nagtiwala lang din ako doon sa nag-invite sa akin. So, sinubukan ko lang na sabi nila nga magkakaroon ka ng financial freedom dito. So, ang malupit dito kasi, ah, yun, ninumpisahan ko siya ng maaga. Since na-invite niya ako, sumubok lang ako na what if magkaroon kaya ako ng time financial freedom. Sa tagal na puro lang ako extend dito. So, saka marami ding nag-invite sa akin pero talagang hindi ako parang ayaw ko talaga kasi yung nga takot na ma-scam ako, takot na mawala yung pera ko. Pero Lagain mo manggulan. yun talaga yung nagtulak. Narinig po ba ako? Narinig? Oo. Yes po, yes po. Yun talaga yung nagtulak sa akin na yung 18 years ko dito, na wala talaga naipon. Kaya sabi ko sa sarili ko, umpisahan ko na lang po ba para yun nga magkaroon tayo ng financial freedom. So ngayon, since na na-invite ako dito, talagang inumpisahan ko na kaagad. Inumpisahan ko na kaagad, hindi ko na pinaabot sa ilang araw. So, time ng sahod na yun, so nagpa-reserve na talaga ako. So, nag-umpisa lang din naman ako sa maliit na puhunan hanggat sa habang inaaral ko kasi tinuturo yan ng apply natin step by step. Diba? So, tinuro niya nga sa akin step by step. So, doon ako na-interesado kasi habang inaaral ko siya, kumikita na ako. So, kumikita ako kasi, yun na nga sabi tinuturo nga ng apply ko sa akin is, habang, habang nag-aaral ka, di gumalaw ka din. Kasi wala naman daw madali. So, yun ang ginawa ko. Sinubukan ko yung best ko na mag-offer din sa mga katulad kong OFW. Yung ma-reject man ako, ayaw man nila sumama sa akin, pero okay lang yun. At least, na-share ko sa kanila yung negosyo ko. So, ayun na nga, sa awa ng Diyos, meron din naniniwala sa akin. So, minsan nangihina ako kasi sabi ko bakit mahirap pala, nakakahiya naman kasi pinagmumura ka ng mga OFW na katulad natin, ganyan. Sabi na kung ano na maririnig mo sa kanila. Pero para sa akin, hindi ko yung pinakinggan kasi ang purpose ko doon is matulungan ko sila. Pero hindi nila ako naintindihan. Ang pagkakaintindi nila sa negosyo natin is scam. Pero pag naintindihan ng in-offer natin sa negosyo, sasali yan sila. So, malupit doon na tuloy pa rin hanggang nag-umpisa ako sa maliit na puhunan. Tuloy pa rin yan, step by step, hanggang maabot ko na yung malaking kitaan. Yung ginagawa ko lang din is goal by goal. Kasi nga, mayroon din akong pamilya. So, ginagawa ko siya hati-hati. Yung malupit dito, sinama ko din yung asawa ko kasi couple kami ng asawa ko dito. 18 years din kami couple dito. So, pinagkasunduan namin na mag-extra income tayo. Sabi niya, sige. Bali, dalawa po kami ngayon kumikita. Kasi dalawa din kami humahataw sa mga sa negosyo namin. Kaya ang kagandahan yan, pag ang asawa mo allowed sa'yo yung sasama sa pangarap mo, kasi yung talagang masaya kang gawin ang negosyo mo kung kakampi mo yung asawa mo. Di bali na lang na hindi natin kakampi yung mga pamilya natin, kasi importante kakampi natin yung asawa natin. Di ba? Kaya ang malupit dito, hindi pa kami nag 1 year nung dito sa negosyo. Malaki na din yung income namin. Kumikita na kami ng malaki kasi nga
gumagalaw kami, yung try and try lang ba. Nagta-try lang mag-offer sa mga OFW lang nang makakalabas kami, nag-ano kami, nag-o-offer kami sa mga OFW, baka sabi namin gusto ninyo kumita. So minsan nga nagtatanong sila hangga't hindi namin sila makuha. So sa awa po ng Diyos, naka-invite din ako ng nasa 7, tapos kumuha din ako ng marketer ng full-timer kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya na dapat kailangan talaga natin yun na tulungan tayo ng full-timer natin. So, bali, dalawa kami mag-asawa, ma-supported kami ng full-timer. So, kaya po kumikita kami ng ganyan. Nag-restrict pa kami, parang hindi namin inisip na yung pinapalabas namin pera, inisip namin is magkaroon kami ng financial freedom din. Ay, financial freedom dito sa ginagawa natin kasi nakaka-excited yung mga nakikita natin, yung mga nakikita namin na nagkaka-for-good, nagkakaroon ng malaking saving, ganyan. So, sabi namin mag-asawa, what if tayo na din ang next, di ba? Basta dito sa negosyo, kung ano lang, kung matapang lang yung positive mindset mo, talagang magkakaresulta ka. Kasi pagka nadala ka kasi sa negosyo, pag nadala ka ng negative mindset pa, lagi na yung nangihina ka. Pero yun nga, ganun din kami, minsan naghihina rin kami, pero kasi tinutulak namin yung sarili namin sa training. Yung parang yung foundation ng ano namin para hindi kami malaglag. Kasi nga, yun, goal namin talaga na once na sinubukan namin ang negosyo na to, hindi talaga kami papayag na hindi namin pakita yung resulta. Di ba? Kaya kung ako sa inyo mga OFW dito, so ganun lang naman din ang ano natin. Subok-subok lang tayo. So, since na sinubukan natin, yun, aralin natin sila, aralin natin yung ginagawa natin kasi lahat naman ng ginagawa ay sinaaral, di ba? Kaya mas maganda na habang nandito ka na, so, siyempre nandiyan yung nag-invite sa iyo, nandiyan yung apply natin na ituturo nila kung paano natin kitain yung malaking pera. Kasi ganun din naman yung ginawa ko. Hindi ko sukat akalain na hindi pa ako nag 1 year noon, kumita rin ako ng mahigit 200 plus, 200,000 plus. So ngayon nasa 300, malapit na siguro ako mag 300. Oo, kasi nakadepende po yan sa hataw natin. Kaya, yan na yung kita ko po na ano. Kaya napakaganda po gawin ng negosyo pag pre yung mindset mo na talagang ano ba, talagang sabihin mo sa sarili mo na kaya ko to. Ito na yung pagkakataon na ito na yung opportunity na para sa akin. Oo, kasi kung pumasok ka lang naman na nagpuhunan ka na ng ano, tapos ninegative ka din tapos ayaw mo na. Ninegative ka lang ng mga pamilya mo, ayaw mo na. So, hindi na ang isipin natin, kasi ako, ang inisip ko, pag tumigil ako dito, is talo ako, di ba? So, sige lang, basta tuloy-tuloy lang, at least mayroong nag-guide sa atin, di ba? So, yan na po yung kita ko, nasa 287,000. So, this month, marami pang nagpipay na under sa team ko. Kaya siguro magkakaroon din tayo ng malaking income. At kung ganyan talaga, nung una, nung una ka pang pumasok dito, syempre, naisip mo na kailan kaya ako kikita. So, ganun din ang mindset ko dati. Pero dapat kailangan talaga natin na trabahoin din. Pwede natin isabay yung negosyo natin sa negosyo natin sa trabaho natin dito. Basta importante, meron ka lang pong wifi. Kasi ako, full ano lang talaga ako. Ano pa to? Hindi ko talaga pinapabayaan na may mga training. Gusto ko talaga matutunan yan. So, hindi yan makukuha basta-basta. Basta paulit-ulit mo lang gagawin. 'Di ba? So, ganun talaga yun. Kaya ang malupit dito, dalawa din kami mag-asawa. Kumikita na rin ng malaki. Yung asawa ko siguro nasa 200K na. Ibig sabihin, ayun talaga, ginagawa lang part-time. 'Di ba? So, kaya congratulations sa inyo dahil kung isa ka mang OFW na mapangarap din, oo, mapangarap din na kailangan mo din magkaroon ng ganitong extra income. So, basta tuloy-tuloy lang.
Yung kung may mga problema ka man, nandiyan yung upline mo. Saka yung team ninyo na, kasi sa team namin, doon sa under ng Kaizen is nagtutulungan kami doon kung sino man yung namumong problema tungkol sa kanyang mga ganito ganyan is nagtutulungan kami na nagmo-motivate pa kasi wala naman nagtutulungan dito kundi tayo lang, di ba? So ganun lang yung ginagawa namin under ng mga team ko, ganun lang ginagawa. May mga problema sila, nandiyan ako sa kanila. Kasi ah ayun nga para tuloy-tuloy kasi hindi ko lang naman purpose yung ako lang yung kikita. Purpose ko din na kikita yung ah, natulungan ko dito, 'di ba? Kaya kung ako sa inyo na mga OFW since na nandito na kayo, ah ayun seryosohin lang at saka pag-try din kayo mag-invite. Kung hindi naman kayo nakaka-invite, pwede din naman diyan isalpak sa sa marketer kasi marketer talaga yung magtutulong sa atin. Oh. So, siguro marami na din ako na ikwento sa inyo. So, kung mayroon kayong katanungan na pwede ko kayong tulungan. Kasi ganun din naman yung mindset ko dati. Kung ikaw man din nanghihina, so dapat magtanong din tayo sa may alam, di ba? Yeah. Congratulations sa inyo mga OFW. Dapat patatagan dito sa business. Hindi po ito payabangan, basta pagalingan, basta ito patatagan lang. Yun lang po, congratulations sa inyo lahat. Ayun. Grabe. Thank you so much. Upline Akri Maali. Ayan. So, siguro ano tayo ng Q&A, coach? Mag-ano Okay tayo lang po. mag-ano tayo ng question dito? Kung may question dito sa ating